Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is Tobias. Alright, so yun mga kababayan, no, at maraming tayong issue na hindi na talakay na itong mga nakaraan, di ba? Maraming issue din na lumabas na medyo, no, so maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong supporter, lalo na po sa TikTok yung mga nagpa-follow sa atin ngayon, no? So ang dami na dagdag, almost 1,000 yung nadagdag sa akin na follower. Although, ano naman mga kababayan, bago lang po yung TikTok natin kasi yung luma natin TikTok, di ba? Ewan ko, may nagpatanggal. Hindi ko alam. Bahala sa buhay niya, gaba niya na yun. Siya na magdadala nun. Alright, ito nga, pag-usapan nga natin itong interview nga kay Yorme Isko, no? At yun nga, we would like to congratulate ang ating bagong ang pagbabalik ng ating Yorme Isko sa Maynila. At syempre, bonus na dyan, meron tayong Chi Atienza. So, nakakatuwa lang mga kababayan. Nakikita ko sa ibang news, ibang balita, di ba? Sa ibang balita, sa ibang mga, sa Facebook, nagsisimula na po sila maglinis. Grabe, no? Ang bilis ng Manila, yung sa City Hall, nagdinis bigla. Tapos sa Divisoria, nilinis din. Nagdilinis na sila, nagsisimula na. Although hindi pa nakaupo si Mayor Isko Moreno, ha? Kasi sa pagkakalam ko, next, mga July pa yata upo. Or mga siguro mga ganun, July 1. So, hindi pa si Mayor Isko yung, ngayon, no? Si Hani Lacuna pa rin, kumbaga. So, ito, panoorin natin yung video, no? At panoorin lang natin ng bagay. Medyo mahaba yung video, mga kababayan. Now, Mayor-elect of the City of Manila, Isko Moreno, ang nagbabalik, at ang nagbabalik sa Head Start. Oo naman. Congratulations. I always feel at home with you, Karen, and Head Start. And of course, shout out sa ABS-CBN at sa mga staff natin at sa mga manonood. So una, ang tanong ko, marami akong tanong kaya mabilisan tayo. Sure. Una, ba't di ka nagpa-interview nung kampanya? Iniisip namin, bakit hindi nagsasalita si Isko Moreno? I think I'd rather focus on talking straight to the people. I did the old ways. Mas mahirap, mas physically challenging kasi you have to attend morning, afternoon session. So nagbahay-bahay ka ulit? No, town hall meeting. Yun. Tapos yung kampanya naman, yes, may motorcade and bahay-bahay. But pre-campaign and during campaign is more on town hall meeting and public meetings. Okay. What made you decide to run again? You said, I want to make Manila great again. Ang tingin lang ni Hani Lacuna, traidor ka, natalo ka sa pagka-presidente, wala kang posisyon, gusto mo ulit tumakbo. Iniwan mo ang Manila on your first term na gustong may paliwanag din si Yorme sa bawat nangyari nung nakaraan. So, nakamove on na naman tayong lahat. So, decision na rin ng Manileño, sino nanalo ngayon. Nagbalik na nga si Yorme. At ito, panoorin natin yung mga bawat paliwanag. Gusto ka pa ng tao nun. Hindi ko naman iniwan ng Maynila. I just wanted to serve everyone and offer myself. But given a chance, Manila is still the capital of the country. If I'm going to be the president at the time, I'm going to serve the people of Manila. But that thing is, wala na yun, nakaraan na yun, nakamove on na ako. But with the clamor, talaga naman, taong bayan naman talaga nag-request. Now, pag hindi ko naman yung pagbibigyan, Karen, ano naman ang mukhang iharap ko sa kanila? I endorse somebody, and they're not happy, and they're looking for somebody. And nung makita nila ako sa kalsada one evening, in Antonio Rivera, doon nag-viral yung the word bumalik ka na. And then I start talking to people, bakit naghahanap ang taong bayan? And the rest is history. I have to address and tugunan. If not, nakakaya naman sa taong bayan. Okay. So what went wrong? Hani Lacuna being the incumbent, you are ahead by 340,000 votes. So you had a landslide victory. Ano nangyari? Una, pag-usapan natin.
Honey Lacuna said, iniwanan mo siya ng utang na 17 billion pesos. It would take Manila 20 years to pay for that. That you prioritized, high visibility projects over serving the people. Saan napunta ang utang na yon? Di ba, making a house is serving the people. Yung paggawa ng ospital is serving the people. Paggawa ng eskwelahan is serving the people. Alam naman ng mga taga Manila, in fact, that's water under the bridge because that is an issue thrown to me and wholeheartedly, sinabi ko sa taong bayan, yes, ginawa ko yan dahil may pandemya tayo. Correct. Or people, sabi nga sa Manila, at least we can be proud of the time na walang nagutom sa Manila. It's 700,000 people monthly in the Nung COVID. That's 1,000 pesos each. That's about 700 million a month. For 8 months, that's 5.6 billion pesos. Nung COVID? Oh. Yun. So, naka 6 billion kayo nung COVID. Pagkain pa lang yun. Kaya alam... So, yun yung sinasabi ni Yorme, no, na pagkain pa lang yun, wala pa yung tagwa 1,000 pesos, no? So, yung nahanap ng mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Kasi yung nagisigaw na, alam mo, yun ang kinatalo niya. Totoo lang, yung sinabi niya na, Manila is not for sale. Tapos pamigay mo ng kung ano-ano. Alam mo saan na nakakita yun? Diba? Sa Davao. Davao is not for sale. Yung tagline na yun, yung Davao is not for sale, ang inaano ng mga taga Davao nun, hindi nyo mabibili ang mga taga Davao. Yun yung pinaka point nung na yun. Punto nun. Hindi mo pwedeng bilhin ng mga taga Davao, kaya Davao not for sale. Ito naman, ginawa naman ni SB, ang ginawa naman ni SB, Manila is not for sale. Ewan ko, pero ayoko sabihin, pero napakaengot, nakaisip niyan. Hindi, sa totoo lang, di ba? Yung nga mga kababayan, no? Ito, panoorin nyo na lang po doon sa full interview ni Karen Davila kay Yorme Isko. So, naka-upload din po ito sa ating TikTok account, no? Pwede nyo panoorin, mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ng buo. So, nandun yung bawat paliwanag ni Yorme. So, balik tayo dito sa issue. Ngayon nga yung sinabi nga nilang Manila is not for sale, nagpa-billboard pa mga tanga. Di ba naman mga sira? Kailan po ba pinagbibili ang Maynila? Yun yung tanong dun eh. So sabi nga ni Yorme doon sa isang video niya, in-interview naman niya kay Pinky Web yata yun. Libulous, yung mga sinabi nila. Kasi ibintang mo ba naman pati, di ba? Mga kagaya nung UDM, di ba? Nandun eh, Harrison Plaza, at kung ano pa, Paco Market, nabenta po yan, panahon pa ni, at nakabili ho niyan, ABS-CBN. Panahon pa ni dito Atienza yan. Kaya nga na-recover yan, inayos yan, pinaganda yung Paco Market eh. Pati yung creek dyan sa gilid, nilinis yan. Tapos ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Ayun, Sibak. Talo. Pati yung party list, talo. Pati yung kuya niya, talo. Senador. Oh. Doon lang mo tayo sa totoo. Real talk lang naman eh. Napag-uusapan lang naman eh. So, alam niyo mga kababayan, bilang politician, bawat bibitawan mo dapat, di ba? Tignan niyo si Pangulong Duterte, pag bumitaw, ibang-iba. So, yun yung style na ginagawa ni Yorme ngayon. Pag bumitaw si Yorme ng salita, kailangan, klaro, malinaw. Di ba? Kung meron man laro doon, may twist doon sa binitawan niya. Di ba? Yun at yun pa rin, tatama pa rin yung word na binitawan niya. At ito nga mga kababayan, kung titignan natin ito marami na rin ho talaga nag-aabang sa pagbalik ni Yorme Isko ngayon. Kasi mas kapanapanabik, di ba? Kumbaga, it's a version 2.0. Kumbaga, yung pwedeng mangyari. So kung nakita natin na ang tindi noon, nung siya yung mayor ng Maynila noon, diba dito sa Manila, ang dami niyang pinaganda, ang dami niyang nilinis, ang dami niyang inayos, so, mas dodoble ngayon. Yun yung, ina-expect ng tao.
Kasi nandiyan na yung mga ibang ano eh, yung mga park, yung mga ano, di ba, Aroseros, yung mga pinagagawa na ano, Mehan Garden, pinaganda yung bridge, di ba, yung Jones Bridge. Andyan na. Tapos yung problema sa basura, yun, number 1 yun sa basura. Kaya nagka-problema. Kaya maraming tao na Manileño, kahit hindi ko taga Manila, nagagalit pag dumadaan sa Manila. Sabi, ano ba naman to, Maynila, pero ang daming basura. Hindi totoo kasi narinig ko eh. Narinig ko rin sa mga tao eh. Tapos, may mga nag-ano rin sa akin, ano ba yung nangyari sa lugar niyo? Ba't parang puro basura? Alam niyo yun yung tumatatak sa ibang tao. Kung ano yung ginawa mo, ngayon, tsaka yun ang nakaraan, diba? Tatatak sa tao yan. Kaya pag takbo mo ulit sa susunod, 50-50 kung mananalo ka. Hindi totoo yun. 50-50 yun. 50-50, 50-50 kung mananalo ka. Tignan nyo na nangyari sa kanilang, ang daming congressman sumemplang. Ang daming konsehal na talo. Hindi, real talk lang to tayo. Diba? Yung mga nakalaban ni Yorme nito ito lang. Diba? Itong Mayo na to, ni May 12. Midterm election. Isipin nyo, ang dami yung natalo. Tapos, andyan pa yung nawala sa kanila lahat. Aminin natin, so doon lang tayo sa totoo ha. Isipin niya, Lacuna. Mayoral Lacuna. Kapatid niya, talo rin. Konsehal. Oh. Abante, talo. Buti lumusot pa yung anak sa pagkakonsehal. Diba? Ang dami. Meron mang nanalo. Diba? Dalawang congressman, si Valeriano at si Chua. Nakalusot lang. Pero hindi natin alam kung anong nangyari, paano nakalusot. Pero siguro, diba? Tao na nagdesisyon nun. Diba? Sabi, ika nga eh, nagsalita na taong bayan. Iyon yung desisyon. Iyon yung nangyari. So, kailangan tanggapin. So, kailangan mag-move on. So, tuloy ang kung ano yung gagawin, yung dapat natin gawin sa pang-araw-araw at ano yung kailangan gawin din ng gobyerno para matulungan yung mamamayan ng Maynila. Hindi ko kailangan ng, kasi alam nyo, marami pa rin ako nakikita, doon may mga boy benta. Yung mga sarado na yung utak, yung mga wala na pero eto na lang yung natitira sa kanila, ayaw pa nilang gamitin. Diba? Ayaw pa nila gamitin. Meron lang paliwanag dun eh. Meron ng paliwanag dun, pero ayaw nila intindihin. Ayaw din nilang panoorin. Ultimo itong video natin, pag nagpapaliwanag tayo, kinukwento natin kung ano yung nangyari. May mga video tayo nakaraan eh, di ba? Ine-explain natin yung Harrison, yung di ba kung ano yung nangyari ng pandemic, bakit mahirap talunin si Isko Moreno sa Maynila. May video tayo nun na ginawa, di ba? Excuse. Kaya, yun yung dapat nilang i-analyze. Hindi yung, kung yung pumasok sa utak nila, yun na lang yun. Excuse. Kaya yun. Manila Nuts for Sale. Talo. Alright, so yun lang naman mga kababayan, binigyan natin ito ng reaction. Sa mga gusto mo palang mapanood yung full video ni Karen Davila at saka ni Yorme, yung interview, nasa ANC. I think nasa YouTube din. Tsaka sa, naka-upload din dito sa TikTok natin. Alright, so yun.